Okay, read na kapatid. Unang tanong kapatid, ano ba ang sabi ni Kristo? This is my body or this is the symbol of my body? Sagot, this is my body. Ang sagot ko, this is my body. Yon ang simbolikal. Kasi ang hinawakan niya ay tinapay, hindi laman niya. Ha? Di ba? Ang hinawakan niya tinapay. This is my body. Ay, symbol. Hindi siya naghawak sa laman niya. This is my body. Ito ang ito ang laman ko. This is my body. Yan ang literal. Pag this is tinapay, the bread is this is my body, para sa akin kapatid, symbolikal yun. Para sa iyo. Sunod na tanong kapatid, na sabi mo na para lang sa iyo yan, hindi para ni Kristo. Hindi ba? Objection, Mr. Moderator. No side comments, Mr. Moderator. Wa kagwanta si Father. No side comments. Mr. Moderator. Hindi po side comment yan, Brother Jerry. O ano ba yun? Tanong yun. Sabi mo, opinion ko lang yun. Therefore, hindi yun galing ni Kristo. Anong tanong? Di ba? Anong tanong? Yun ang tanong ko. Sabi mo kanina, yan po ang nasa isip ko. So, hindi pala yun nasa isip ni Kristo. Ano? Ang isip ni Kristo, itong tinapay. Itong tinapay ay laman ko. Symbolikal yun kasi itong tinapay. Pero para sa iyo, literal. Putol-putol yung katawan niya. Pag literal, kapatid. Symbolikal yun. Pag symbolikal, kahit putol-putulin pa niya, Matthew 26:26, hindi maputol-putol, buo pa rin ang katawan ni Kristo. Yan ang totoo, kapatid. Pag iliteral mo yun, pati ang katawan ni Kristo ay maputol-putol. Yan. Di ba? Next tanong. Sangayon ka na hindi nagsasabi si Kristo sa term symbolikal? Si Kristo, nagsasabi siya, hindi symbolikal ang sinasabi niya. Ang sinasabi ni Kristo, itong tinapay ay laman ko. Hindi naman nasabi si Kristo nga literal. Yes. Tanong ka nga, nagsabi ba ng symbolikal? Tayo lang, kapatid, ang nagsabi. Ikaw nagsabing literal, ako nagsabi ng symbolikal. Bakit? Kasi yung hinawakan niya ay tinapay, hindi galing sa katawan niya. Next tanong. Sa unang Korinto 11:27, kung sino mang kumain ng tinapay at uminom sa kupa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ni Kristo ng Panginoon. Kung simbol lang ito, bakit nagkasala tayo sa katawan at dugo ni Kristo? Simbol yung kapatid. Bakit? Bakit niya simbol? Kasi ang hinawakan ng mga apostol ay tinapay. Pag hindi ka tutupad diyan, may sala tayo kasi inuutos naman ng Panginoon nga remembrance ito. Yan, symbolikal yun para sa akin. Para sa iyo ay literal, pero hindi yun, symbolikal yun kasi maputol-putol yun pag literal, kapatid. Ang pati, kamay niya, paa niya, mawala yun. Kasi literal yun ang pag-intindi mo sa teksto diyan. Sunod tanong. Sunod na tanong. Saan ba nagkasala kung hindi tayo nararapat sa pagtanggap? Sa katawan ni Kristo o sa tinapay? Hindi sa pagtupad sa utusan niya. Utos niya nga remembrance ito. Kung sa Bisaya pa sundon yun eh. Fiction, Mr. Moderator. Hindi ka, excuse na, nagtubag pa ko. Excuse me, nagsagot pa ako. Sabi ng mga apostol, tinapay, bino. Okay. Moderator's time. Okay, anong objection mo, Father Darwin? Ang tanong ko, Mr. Moderator, base sa nakasulat. Ang nakasulat doon ay nagkasala tayo sa katawan ni Kristo. Ang tanong ko, base sa nakasulat, saan ba tayo nagkasala? Sa tinapay o sa katawan ni Kristo? May dalawa ka lang choices, Father Jerry. Sa katawan o sa tinapay? Saan tayo nagkasala? Objection, Mr. Moderator. Okay, anong objection na? Hindi napaksa namin yun.
yung nakasala, yung patutunayan niya, Mr. Moderator, og literal ba o symbolikal, hindi yung pagsala, utos na yun. Diba? Okay, Brother Jerry, yung question niya is valid kasi that is part of your initag kanina. So, pakisagot lang, saan ba tayo magkakasala? Sa tinapay o sa katawan? Okay. Sagot, sa katawan ni Kristo. Bakit? Bakit sa katawan ni Kristo? Kasi kung hindi ka tutupad sa kanyang utos, ang utos niya ay remembrance. Itong tinapay ay kakainin nyo at saka yung bino ay iinom kayo. O, yon. Pag tinapay lang, hindi ka inom ng bino, nakasala ka sa katawan ni Kristo. Kasi simbolo yun. Sagot ko. Sunod na tanong, kapatid. Itong milagro na nagawa doon sa Lanciano, Italy, ang mga scientists ay nagpapatunay na ang tinapay na naging laman ay tunay talaga, it is a real flesh and it is a real blood. Ano po ba ang masasabi mo dito patungkol sa mga scientists? Scientist lang yon. Sa Bohol lang, ikaw lang yung nasa Bohol. Ang masasabi ko dyan, simbolo yon. Kahit pa ano pa. Bakit? Tinapay ang sinasabi ng mga apostol. Tinapay. Hindi ako maniwala dyan, kapatid. Kasi yung sinabi ng mga apostol, tinapay, hindi laman. Tinapay ay laman ni Kristo. Hindi laman ni Kristo ang katawan ni Kristo. Hindi yan. Next Sunod na tanong. Sunod na tanong, kapatid. Isang scientist na naman, isang HS, hindi naniwala sa Panginoon sa Buenos Aires na yung tinapay ay naging tunay na laman ni Kristo. At sabi niya, it is a real flesh and it is a real blood. Ano po ba makomento mo sa mga scientists na ito? Na nagpapatunay na literal talaga yung flesh, literal talaga yung blood sa ating Panginoon. At meron pang mga multiple na mga examination from Sydney, Australia, hindi yun sa Bohol, from Sydney, Australia and from New York. Ano po ba masasabi mo patungkol sa kanilang statement? Hindi ako maniwala dyan, kapatid. Kasi ang sinasabi ng banal nga aklat, tinapay tinapay nga ng simbolo yon sa katawan ni Kristo. Sa akin yun, katawan ni Kristo. Bakit? Yung tinapay, pag literal, maputol-putol yon ang katawan ni Kristo. Yan. Pag laman yon, kapatid, hindi yun maputol-putol yon kasi laman yon. Slice na yun. Yan lang ang sagot ko. Hindi ako maniwala dyan, kapatid. Sunod na tanong, kapatid. Sunod. Nandito na yung ama ng mga protestante. Sabi niya, babasahin ko, Martin Luther adamantly rejected Zwingli's doctrine, insisting that Christ's words, "This is my body," must be taken in the plain, literal sense. So, ama na po ito ng protestante. Ano po ba yung masasabi o komentaryo mo sa ama ninyo? Okay, sa paksa yung ama namin yun. Protestante, ama namin yun. Hindi yun Seventh-day Adventist, kapatid. Protestante yun. Huwag kang instrument, palasi. Hindi yun sa amin. Okay, ang masasabi ko, kapatid, pasensya ka na. Hindi ako maniwala dyan. Kasi yung ginagamit nyo sa misa, hindi magiging laman ni Kristo. Kasi si Kristo nandyan sa langit. Sabi mo yun, di ba? Nandyan sa langit. Kinukuha lang yung mga tinapay sa mga tindahan. Hindi yon sa langit. Hindi ako maniwala dyan. Okay, next tanong. Tanong, kapatid, alam mo ba na ang nag-coin sa term symbolic si Zwingli sa taong 1560? Alam mo ba ito o hindi? Hindi ko alam yun, kapatid. Yon ang sinasabi sa banal nga aklat. Yan ang alam ko. Bakit? Yan sinasabi nga tinapay, hindi yon literal nga laman ni Kristo kasi pinutol-putol. Hindi sinagot yung tanong ko. Alam ba niya na ang nag-coin sa term symbolic sa mga reformers ay si Zwingli sa taong 1560? Alam ba niya? Yes or no? I think sinagot ko na, Mr. Moderator.
Sinagot ko na, hindi ko alam yon. Yes. Sinagot ko na yon. Next question. Hindi ka naman. Ang sinasabi ko, hindi ko alam yon. Ang alam ko sa Biblia. Bakit sa Biblia tayo, di ba? Sinabi mo yon, yung unang Korinto 11, hinawakan niyang tinapay at ibinigay sa mga alagad. Tinapay yon. Hindi katawan na kain. Second warning yung side comment mo pakiiwasan. Sabi mo makinig ka naman, that is side comment. Second warning yan, Brother Jerry. Okay, next question, Father Darwin. Sunod na tanong, kapatid. Sabi mo na yung tinapay ay talagang galing sa langit. Yung hinawakan ni Kristo during consecration sa Last Supper, galing ba yun sa langit o galing sa lupa? Sabi ng verse, galing sa langit. Sa verse 651 yung binabasa mo. Si Kristo ay galing sa langit. Dito siya sa lupa. Objection, Mr. Moderator. Yung tanong ko ay patungkol sa Last Supper, hindi sa John chapter 6 verse 51. Yung kinuha niya na tinapay, ang tanong ko, galing ba yun sa langit o galing sa kamay ng tao, gawa ng kamay ng tao? Okay. Father Jerry, pakisagot. Sagot. Gawa ng kamay ng tao, kapatid. Salamat. Gawa ng tao. May emphasize pa ko. Pasalamat ka na. May emphasize pa ko. Gawa ng tao. Yan ang patunayan ko nga simbolo. Bakit? Gawa ng tao. Hindi yun literal. Si Kristo ay hindi gawa ng tao. Ang Diyos ay gawa ng tao. Hindi. Ang tinapay ay gawa ng tao. Hindi yon si Kristo. Bakit? Simbolo lang yon. Bakit simbolo, kapatid? Kasi gawa ng tao yon, kapatid niya Darwin. Gawa ng tao. Pero sabi ni Kristo, itong tinapay ay laman ko. Itong tinapay at saka yung bino ay blood ko. Yon ang tinatawag ni Kristo. Yan ang tinatawag na symbol. Simbolo na para sa akin. Next tanong. Sa pagsabi ni Kristo na galing yung tinapay na galing sa 10 minutes. time na pala. Time na. Okay, yan po, napakinggan ninyo ang pagtatanong sa negatibo na si Father Jerry Laik, mga tinanong ni Father Darwin sa mga nilatag niya.